Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 18, talata 21 hanggang 35. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at bayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanya mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kaniyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Ako ng panahon at babayaran kita, ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila ay labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari.
Kaya't pinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Di ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na makapagbahagi at makapagnilay ng kanyang mabuting balita. Kamusta po mga kapatid? Kamusta po ang linggo natin? Nananaway nakapagsimba tayo sa araw na ito. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat nating ng mga masugid ng mga taga-subaybay, sa lahat nating ng mga subscribers. Sa lahat-lahat, marami pong salamat sa inyo. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Rex sa pagdala sa atin ng words of our Holy Father, Pope Francis. Ito po at pakinggan po natin siya. Hello at mapagpalang oras po sa lahat at nandito na naman tayo sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus sa programa ng pagninilay. Ito po ay PESMA, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. At ibuksan po natin ang ating programa ng pagninilay ng ating mahal na Pope, mahal na Papa, si Pope Francis. Basahin natin ang words of the Holy Father. From the time of our baptism, God has forgiven us, releasing us from the intractable debt of original sin. But that is the first time. Then, with boundless mercy, He forgives us all our faults as soon as we show even the slight sign of repentance. This is how God is, merciful. When we are tempted to close our heart to those who have offended us and tell us that they are sorry, let us remember our Heavenly Father's words to the wicked servant. I forgive you all that debt because you besought me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you? Yan po ay nasa verses 32 at 33 ng ating gospel ngayon. Anyone who has experienced the joy, peace, and inner freedom which come from being forgiven should open himself or herself up to the possibility of forgiving in turn. Yan po ay binasa ng ating mahal na Papa sa kanyang Angelos noong September 17, 2017. Maraming salamat, Pisma Rex. At ibabalik ko po muli si Pisma Rex sa inyo sa pagbasa ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Ito po at pakinggan po natin siya. Okay, ang susunod po na babasahin natin na nilay ang pinadala po ni Pisma Florencia Camus Valdez, ang ating pong Pisma Florence. Basahin po natin. Ang pagbabasa mula sa aklat ni Sirach ay nagpapaalala sa atin na tayo ay tinatawag ng parehong humingi at mag-alok ng kapatawaran. Lahat tayo ay nasaktan at nakasakit ng iba. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig na ang pusong mapagpatawad ay katangian ng disipulo. Tinapos ni Paul ang paglalarawan ng isang disipulo sa pamamagitan ng pagpaalala sa atin ng lahat ng ating ginawa.
ginawa natin para sa Panginoon. Pagnilayan po natin, maaaring napakadaling maling unawain ang mga pagbasa ngayon bilang pag-aangkin na ang pag-ibig at awa ng Diyos ay may kondisyon, na hindi tayo patatawarin ng Diyos maliban kung at hanggat hindi natin pinapatawad ang iba. Ngunit ito ay hindi tama. Bago pa man natin napagtanto na tayo ay nagkasala, pinatawad na tayo ng Diyos. Siya ang awa na iyon. Kapag tumanggi tayong magpapatawad sa mga taong nananakit sa atin, tumitigas ang ating puso sa paghihintay sa atin na humingi ng awa sa Kanya. Ngunit ang pagpapatawad sa iba ay nakakatulong na ihanda ang ating mga puso na tumanggap, ay naghahanda sa tagasibol na lupa, na handang tumanggap ng binhi ng awa na nagbubunga sa ating buhay. At hindi papasukin ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iba, pinapalambot natin ang ating mga puso tulad ng kung paano ang magsasaka. Manalangin po tayo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kumilos po tayo. Patawarin mo ang taong nakasakit sa iyo. Yan po ang pagninilay na ipinadala sa atin ni Pesma Florencia Valdez. And back to you, Pesmayor. Maraming pong salamat, Pisma Rex, sa pagbasa mo ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florence. Pisma Florence, marami pong salamat. Ibibigay ko muli sa inyo si Pisma Rex sa pagbasa ng refleksyon ng ating isa pang kapatid, si Pisma Hena. Ito po at pakinggan po natin siya. Okay, thank you so much, Pesmayor. At ang susunod natin na babasahin ay ang pagninilay na nanggaling kay Pesma Hena. Ito po ang nilay ni Pesma Hena. Basahin natin. Inaanyayahan tayo ngayon na makipagsundo sa Diyos at makipagsundo sa isa't isa. Kaya't hinihikayat tayo ng pagpanalangin ng Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nakasala sa amin. Sa ating Ebanghelyo ni Mateo 18:21 hanggang 35, tinanong ni San Pedro si Jesus kung gaano karaming beses dapat siyang magpapatawad ng sinumang nagkasala sa kanya. Tugon ni Jesus na hindi 7, kundi 77 beses. Nangangahulugan ito na dapat nating patawarin ang ibang tao sa oras na sila'y tunay na nagsisisi at nais humingi ng tawad. Kaya kapag ang isang tao ay humingi ng kapatawaran mula sa loob ng kanyang puso, tayo ay inanyayahang patawarin ang taong ito. Kung tayo pa nga ay pinagsisisihan sa Diyos ang ating sariling mga kasalanan, bakit hindi natin patawarin ang mga nais makipagsundo sa atin? Nakakalungkot nang ang ilan ay katulad ng lingkod sa talinhaga na ipinakulong lamang ang kapwa nitong lingkod na may maliit na utang. Kaya ang hari ay nagalit sapagkat hindi niya binigyan ng lalaki ng pangalawang pagkakataon. Bilang resulta, ang alipin ay pinakulong habang ang lalaking iyon ay ipinalaya. Sa partikular na paghahatol ng Panginoong Hesus, tatanungin niya tayo, pinatawad mo ba ang iyong kaaway? Ibinigay mo ba sa kanya ang isa pang pagkakataon sa katulad na paraan kung papaano binigyan ka ng Ama ng isa pang pagkakataon?
Kung maalaala natin na si Hesu Kristo ay ipinako sa krus upang tayo'y mailigtas mula sa ating mga kasalanan, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsasailalim niya sa dakilang kalooban ng Ama. Subalit, siya ay muling nabuhay at pinatawad niya si Pedro sa 3 beses na pagmamahal nito sa kanya, bilang kabayaran ng 3 beses siya ay ipinagkaila. Kaya sa ganyang paraan din dapat nating patawarin ang ibang tao. Naway tularan natin ang habag at awa ng ating Diyos, Ama, sa pagpapatawad at pakikipagsundo sa ating kapwa nang umapaw pa ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. Yan po ay ang pagninilay na ipinadala sa atin ni Pesma Hena Galenston. Thank you, Pesma Hena, sa iyong pagninilay. At ngayon ibabalik ko na yung mic sa iyo, Pesmayor. Back to you, Pesmayor. Marami pong salamat, Pisma Rex, sa pagbasa mo ng refleksyon ni Pisma Hena. Pisma Hena, marami pong salamat sa iyong patuloy na pag-send ng iyong reflection. Ibibigay ko sa inyo si Pisma Gaya sa pagbasa ng refleksyon ng ating kapatid na si Brother Eduardo. Ito po at pakinggan po natin siya. Hi po, maligayang pagbati po sa ating lahat dito sa ating Pesma Plus channel. Ngayon po ako ang magpaabot sa pamamagitan ng aking pagbasa sa nilay po ng ating kasama dito na masipag na nagpapadala ng kanyang nilay. Shout out sa iyo, Bro Eduardo. Thank you po sa patuloy na pag-share ng iyong nilay. Mapagpalang araw sa ating lahat at sa mga bumubuo ng napakagandang channel na ito. Nagpapasalamat ako sa inyong walang tigil na pagpapalaganap ng magandang balita at pagpapaunlak na makapagpasa ng aming mga refleksyon sa ating ebanghelyo. Bigyang nilay ko po ngayon ang magandang balita ayon kay San Mateo sa chapter 18 verse 21 to 35. Meron isang babaeng tanyag sa kanyang pagiging sobrang makasalanan, nagbibinta ng laman at nagpapalaglag ng bata. Siya ay naninirahan sa isang nayon na magdala na malapit sa dagat na sakop ng bayan ng Galilea. Siya ay walang iba kundi si Maria Magdalena. Ang lahat ng kanyang mga kasalanan ay pinatawad ni Jesus, na mababasa natin ito sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas sa chapter 7 verse 36 to 50. Na ang dating makasalanan na babaeng ito ay naging sumusunod ni Jesus at naging isang mabuting alagad. Siya ay nakasubaybay ni Jesus sa kanyang mga pangangaral. Nandun din siya hanggang sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Ang pagpapatawad ni Jesus ay ang siyang naging dahilan ng lakas ni Maria Magdalena na magbago at iwanan ang mga paggawa ng mga kasalanan. Noong 2016 nga po, nagpalabas ang Roma, Italy. Ito'y nag-uutos na bigyang kakayahan ang mga pari na magbigay ng kapatawaran sa isang mabigat na kasalanan, na tanging matataas na obispo lamang ang siyang makapagbibigay nito dati. Ang kasalanan ito ay ang abortion.
Pinahihintulutan ng banal na papa ang mga pari na magpapatawad sa mga nakagawa ng abortion, kasabay ng isang pagtanggap ng buong pusong pagsisisi at sa hindi na pag-uulit na gawain ito. Ang kapatawaran ng ating Panginoon ay malapad pa sa kalawakan at walang katapusan. Sinabi niya kay San Pedro na ang gagawin mong pagpapatawad sa iyong kapwa ay 70 ulit na 7. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, kung ang ating simbahan man ay nagawang magpatawad sa isang mabigat na kasalanan, katulad na lang ng abortion, at ang ating Panginoon ay nagawang patawarin ang isang makasalanang babae, katulad na lang ni Maria Magdalena. Panahon na siguro ngayon na ating itatanong sa ating sarili, sino ba ako para hindi magpapatawad? Ito po ang nilay ni Brother Eduardo. Muli po, maraming salamat sa iyong nilay, bro. Marami po kapong na-share na natutunan ko rin po. Patuloy lang tayo sa pagbabahagi at sa pamamagitan natin, marami din po tayong maakay dito. Naway yung pamilya mo, welcome po dito sa ating PESMA, na yung anak mo po, welcome po. Thank you. Marami pong salamat, Pisma Gaya. At sa pagkakataong ito, ibabalik ko po sa inyo si Pisma Gaya sa kanyang reflection. Ito po at pakinggan po natin siya. Hello po, mapagpalang oras po sa ating lahat. Muli po, nandito na naman tayo sa ating PESMA Plus channel upang magbabahagi ng ating mga nilay sa bawat isa. Ito po ay naging daan natin at tulay sa pagpapaabot ng ating mga refleksyon sa ating mabuting balita. At binabati ko po muli ang ating mga subscriber at mga likers and sharers. Welcome po kayong lahat na sumali at makiisa dito sa ating PESMA Plus channel, ang ating munting tahanan. Ang ibanghilyo po natin na pagninilayan ngayon ay ang mabuting balita ayon kay San Mateo sa chapter 18 verse 21 to 35. Ang ibanghilyo po natin ay isang mabigat na hamon sa atin ng Diyos upang tayo'y patuloy na pagpatawad, na taos-pusong ipaabot pa rin ang pagpatawad sa mga nagkakasala sa atin, at lalong-lalo na sa ating mga kaaway. Kaya ang pamagat po ng aking maibahagi sa pagninilay na ito ay nagsasabing to forgive without measure. Ito ay pananawagan ng Diyos na tayo'y magpapatawad na walang hangganan at walang sukatan. Meron nga po akong nabasang isang sikat na kasabihan sa wikang Ingles na nagsasabing, to err is human, to forgive is divine. Ang pagkakasala daw po ay isang likas sa pagiging tao, subalit ang magpatawad ay bagay na makalangit. Sapagkat kung sa ating sariling kakayahan lamang ay hindi natin magagawa na magpatawad ng lubos. Kaya isang banal na bagay din ang magpapatawad na kailangan nating gampanan. At karanasan na mismo natin ang magsasabi at magpapakatotoo na madali nga ang magkasala
ngunit mahirap ang magpatawad. Based on my experience nga po, ang pagpapatawad po talaga ang pinakamahirap sa akin. Lalo na sa taong paulit-ulit kang sinasaktan kahit sa kabila man ng iyong kabutihang ginawa sa kanya. Ngunit sa kabila man ng pagsubok na yon, mapalad pa rin po akong ngayon sapagkat nauunawaan ko na ang mga bagay na noon ay malayo sa aking pananaw. Nais ko rin magpasalamat dahil sa kabila man ng mabigat ng lahat ng yon, ay unti-unti din akong nakikilala ang sarili ko at lalong-lalo na ang Diyos. Naway matularan natin si Jesus na handang magpatawad. Huwag nating kalilimutan na siya man ay Diyos, ngunit siya din ang tunay na tao. Kaya binigyan tayo ng mabuting halimbawa ni Jesus upang tayo'y magpatawad. Ang pagpapatawad nga po ay hindi lang purely in act. Kailangan din natin ng grasya galing sa Diyos para magawa po natin ito, tulad ng paulit-ulit na walang sawang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Alalahanin natin ang sinabi niya, maging mahabagin kayo katulad ng inyong amang nasa langit. Sa ebanghelyo nga natin ngayon, nagtatanong nga si Pedro kung ilang beses patatawarin ang kapatid na paulit-ulit na nagkakasala. Ang sagot nga ni Jesus ay 7. May nabasa po ako sa isang homily ng pari. Ang sabi niya, the 70 times 7 is the symbol of forgiveness without measure. Kaya kapag tayo po ay nagdadasal, 'di ba, ang Ama namin, sinasabi din po natin na patawarin mo kami sa aming mga sala, katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kaya nga po ang tanong ko po ay, mabibilang ba natin ang mga pagkakataong tayo'y nagkakasala? Hindi ko po mabilang yung akin. Kaya kung magkakasala man tayo, napaka-blessing din po natin kasi meron tayong confession na mananatili tayong may connection sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga kaparian. Kaya maraming salamat din po sa ating mga pari na ipagdasal din po natin sila. At sa pamamagitan nila ay tayo'y patatawarin ng Diyos. Kaya tayo'y magpatawa din na walang ibinibigay na hangganan at limitasyon. At sa lahat ng mga nasaktan ko, lalo na sa mga tita ko, kasi dahil nga sa mga religious belief namin, patawad po sa inyo lahat. Hindi man ako naging mabuti, subalit handa rin po akong magbago. Naway sa buhay din po natin ang sinabi ni Jesus sa Mateo 6 verse 14. Kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo papatawarin ng iyong amang nasa langit. Okay, hanggang dito na lang muna ang aking nilay. Maraming salamat muli po sa ating PESMA Plus. God bless us all. Maraming pong salamat, Pisma Gaya, sa napakaganda mong refleksyon. Sa pagkakataon po ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Feli sa kanyang refleksyon. Ito po at pakinggan po natin siya. Sa lahat po ng aming mga kapatid na sumusubaybay at taga-subaybay ng aming munting channel na ito, at mapagpalang oras din po sa aking mga kapatid at kasama sa aming munting bahay na ito. Ito puli tayo'y magnilay ng ating gospel for today.
na isinulat ni San Mateo chapter 18 verse 21 to 35. The parable of unlimited forgiveness. The main part of this parable is very clear. God wants us to forgive others, and if we harbor unforgiveness and hatred sa ating puso towards others, then it demonstrates that we have not truly repented of our sins, and therefore God will not forgive us either. Pagpapatawad ang utos ng Panginoon dahil una sa lahat, pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, at ito ay kanyang tinubos sa pamamagitan ng pagpapako niya sa krus. For sure, inaasahan din ng Panginoon sa atin na isabuhay natin ang parehong biyaya sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagtatanim ng sama ng loob, bait at hindi pagpapatawad ay pagpapakita ng hindi natin pinahihintulutan ang biyaya ng Diyos na tumagos sa ating mga puso. Ang pagpapatawad sa ibang tao, yes, it's hard to do. Labag ito sa ating kalikasang pantao ang paggawa nito. Most of us ay nais lamang na magtago o i-record ang mga pagkakamali ng iba upang bigyang katwiran ng ating mga sarili. Kung gaano kalalim ang sakit na dinanas natin, mas matagal bago lumipat sa lugar ng pagpapaalam ng sakit na ito. Ngunit ang utos ng Diyos ay ang utos ng Diyos ay dapat nating ibigay ng ating mga kaaway, ang ating kapwa. At ang uri ng pag-ibig ng katulad ng sa Diyos ay hindi nag-iingat ng mga pagkakamali. Kaya ito yung nakasulat ngayon sa gospel na ito. Mahirap man gawin, labag ito sa ating kalikasang pantao, pero lagi nating alalahanin na ito ay utos ng Panginoon, at hingi tayo ng tulong sa Kanya na ito ay ating magawa. Mahirap man, pero ika nga, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, kung tayo ay mabuting anak ng Diyos, unti-unti sa pang-araw-araw nating pamumuhay at paghihiling sa Kanya na tulungan niya tayong magawa natin ito, sigurado ako ipagkakaloob ng Panginoon ito sa atin. Let us pray. O Holy Spirit, we ask you to help all of us to forgive the people who have hurt us. Forgive each other. Heal our emotions, Lord, that have been wounded, and teach us how to love unconditionally. Help us to be quick to listen and slow to speak. Holy Spirit, remind us all of the grace that the Lord has extended towards us. Despite our sins against you, against our Lord, help us to liberally extend the same grace to others who have sinned against us. Discipline us, O Lord, so that we will not so easily take offense. Lord, help us to extend mercy to others and
Forget the past so that we can move forward towards our futures. O merciful Father, rescue us from all forms of bitterness. Amen. Yun lamang po, at mapagpalang Sunday po sa ating lahat. Stay blessed and be a blessing to others. Amen. Marami pong salamat, Pisma Feli, sa iyong refleksyon. Marami pong salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga nag-send ng kanilang mga refleksyon. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat nating ng mga taga-subaybay. Marami pong salamat sa inyong mga suporta at lalo-lalo sa inyong mga panalangin. Sa ating mga subscribers, lalo-lalo na sa mga bago nating subscribers, marami pong salamat sa inyong lahat. Naway, ang Poong May Kapal ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. At wag lang po nating kalimutan na kumapit na po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Muli, maraming pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.